Nagdaos ng bilateral na pulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Antonio Costa, ang Pangulo ng European Council sa Kuala Lumpur, Malaysia. Online sa sideline ng 47th ASEAN Summit, ipinayag ni Costa ang buong suporta ng European Union sa nalalapit na ASEAN Championship o chairmanship ng Pilipinas sa 2026. Tinalakay nila ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan at ang pagpapalakas ng multilateralism at ang pangapatakarang nakabatay sa mga international na alituntunin. Ang pagdala naman ni Costa sa ASEAN Summit ay kauna-unahang pagkakataon na ang EU ay nakilahok sa ganitong pagtitipon na nagpapakita naman ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng ASEAN at ng EU. Ang kanyang pagdalo ay naglalayong palakasin ng kooperasyon sa security, bukas na kalakalan at connectivity, pati na rin ang pagtutok sa mga isyong pandaigdigan na may kinalaman sa mga patakaran nakabatay sa mga international law. At sa kanilang pag-uusap naman, binigyang diin ni Pangulong Marcos at Costa ang kahalagahan ng patuloy na pagkikipag-ugnayan at kooperasyon sa kalakalan, pati na rin ang pangako sa multilateralismo at pagpapalakas sa mga patakaran na nakabatay sa international law. Ang kadalang pagtulungan naman ay naglalayong magbigay ng higit na katatagan at kasaganaan para sa mga mamayan ng parehong bansa. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa pangunahing kasosyo tulad ng EU ay mahalaga para sa Pilipinas habang pinapalakas nito ang papel sa ASEAN at sa mas malawak na komunidad ng mga bansa. Ang mga hakbang na ito ay naglalayo naman na magtaguyod ng isang inclusive at makatarungang pandaigdigang kaayusan. Samantala, sa ASEAN Summit naman, ayon kay Pangulong Marcos nitong linggo, may mga aral na maaring matutunan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN mula sa India pagdating sa mapayapang paglutas ng mga alitan at mga kooperasyon sa maritime. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pagpapahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It is set to become the world's fourth largest economy. India has a lot to offer to ASEAN as a region. As a committed dialogue partner that recognizes ASEAN centrality through its Act East policy, which stresses ASEAN as a core pillar of its engagement, we may also turn our gaze to India for solutions to our common concerns. Foremost, as a maritime and archipelagic nation, I wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans. Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region.